Kumusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong chismis. Okay, naging chismis siya dati. At ayon kay Kagawa Joey, isa sa mga influencers guys na pina-follow natin in terms of politics, and at the same time meron silang mga pasabog. Okay? At itong post na to ay naging pasabog siya noong May 3. Okay? So ayon dito, mainit na chismis. Totoo ba na after magbato ng laptop, 12 hours daw nag-lock sa kwarto at umiyak? Ang insider even said parang toddler umiiyak, nakakaawa. Na kung sino yung ah, taong ng bato at nag-lock ng kwarto halos isang gabi. Okay, 12 hours. Sino kaya 'yan? Ito, meron sagot yung tao na in-interview doon sa Dahig. Okay, guys, so ito papakita natin kasi naging chismis siya at ngayon lang sumagot si Sara Duterte. Okay, at mind you po, pakinggan niyo mabuti at tignan niyo kung gaano o gaano kagaling magsalita itong si Sara Duterte. Okay? Kasi dito mo makikita kung eloquent o magaling siya magsalita. Kung magaling siya magsalita, plus 'yan para sa mga botante at hindi siya mahihirapan makipag-usap sa mga world leaders 'pag naging presidente 'to, 'di ba? Kasi kailangan mo maging, magaling mag-English, makipag-usap ng dire-diretso, 'di ba? So, pakinggan natin at I'm sure guys, meron kayong judgment kung magaling magsalita 'to si Sara Duterte. At, himayan natin ng, ah, mabilis yung mga sinasabi niya, okay? So, let's watch this. Isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa, do you want to react to that particular statement? Umpisa natin. Tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo, and syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Anong sabi niya? Hindi daw siya marunong mag-laptop kasi hindi daw siya marunong mag-computer. Ito, pakita ko sa inyo post galing sa Impact Leadership. Ayon sa kanya, again, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. So ano to? So yung time na to, isip Pilipinas yan, yung kay Madriaga o kay Ramil. At meron siyang maliit na laptop dito at meron din siyang parang TV or computer ata dito sa harapan niya. So, sa inyo, hindi ba siya marunong mag-laptop or mag-computer man lang? O, di ba? O, kumbaga, history speaks itself. Merong pictures, nagpapatunay na marunong siyang mag-computer somehow. O, di ba? O, sige, continue natin. Balik natin sa video. Ina-explain niya kung ano yung mga reasons. Ang dami pang explanation. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa nila. Minsan nagpamit ako ng laptop,
Minsan gumagamit ako ng laptop. Pero sinasabi niya na nagre-rely siya sa mga kasamahan niya. Imagine ninyo, ah, con napaka-conflict yung mga sinasabi niya. Gumagamit daw siya ng minsan, pero hindi daw siya marunong mag-computer. Inaasa niya yung work, yung trabaho sa iba pang tao na well, in fact, dapat guys, marunong siya mag-computer kasi abogado siya, 'di ba? Mayor siya, vice mayor siya. So, anong ginagawa ni Sara Duterte? Siguro anong ginagawa niya, "Oy, halika dito, gawin mo 'to." Tapos kung hindi magawa ng tao, pinupukpok sa ulo. Yun ang sinabi niya dati, eh. 'Di ba nag-joke-joke pa siya na pinupukpok niya daw yung ano, yung ulo ng tao o yung kanyang, ah, kumbaga yung kanyang, colleague na gawin mo 'to dapat, 'di ba? O tapos sasabihin niya hindi daw siya marunong. Pero merong mga pictures, nagzo-zoom pa siya, okey? So imagine ninyo kung sasabihin niya hindi siya marunong mag-computer, paano siya naging abogado? Paano siya naging vice president, right? Sige continue. Gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image, para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Japon. Ang galing talaga magsalita, 'no? Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, Nagyabang pa. and hindi ko siya itatapon basta-basta. Nasisira siya. Tinapunan mo daw. Actually guys, may mahabang explanation 'to si Sara sa mahal na laptop na sinasabi niya. Okay. So wait, baka makita natin. Ito. Malabas sa different platform, ma'am, na tinapunan Ito. Wait lang, malabas sa different platform, ma'am, na tinapunan Forward natin. Hindi ako nagtatapon sa laptop ko. Hindi ma-afford. Yan. Gastos bumili ng bagong laptop. Balik natin. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Yan. Nasisira siya. At magastos bumili ng bagong laptop. Kasi tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. So nagpabili ako ng laptop. Wow! Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto kong laptop. Ano yan? Sign yan ng pagiging brat. Diba? At imagine niyo, sasabihin niya yung gobyerno na ito yung gusto kong laptop, yung pinakamahal. Okay? Ang dami nagsasabing bratinela siya. Yan. Sige, continue natin, imagine niyo sinabi niya pa nga, hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto kong laptop. Sabi ng mga tao sa gobyerno. Tapos i-zoom niya lang. Ano? Hindi mo naman kailangan ng mamahaling laptop para mag-zoom, eh. Kailangan mo lang ng mas mura at siguro high-end, hindi naman kailangan ng high-end basta nakakapag-operate ng walang delay and all that. 'Di ba? Sige. Hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So bumili ako sa review. Hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi ko tatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasa sa bibili ng bago. Pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Na tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon
mga ginagawa ng mga kalaban. Okay, stop na tayo dyan. So, imagine ninyo, hindi ako marunong mag-laptop, pero meron siyang laptop. Diba? Ginagamit niya pang Zoom. Definitely marunong siya, at least, okay? Eh kung sasabihin niya, hindi ako gumagamit ng laptop, pero maraming pictures, again guys, na nagpapakita na gumagamit siya ng laptop. So, iisipin mo talaga, magaling ba talagang magsalita itong si Sara Duterte? At karapat dapat ba siyang maging presidente? Kita mo, ang dami niya pang explanation sa issue na yon, which is napakaliit lang, di ba? At guys, kung ikaw yung suporta ni Sara Duterte, okay, yung mga DDS, ah, tingnan nyo kung paano siya magsalita. Kaya-aya ba maging isang presidenteng si Sara Duterte na hindi niya man lang masagot ng maayos at short yung issue na yon? So doon pa lang, wala na siya. At kaya nga, kung pipiliin niyo siyang presidente, maawa naman kayo, okay? Ah, may paliko-liko pa tapos sasabihin niya ay hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto niyang laptop, 'di ba? So, kalokohan. 'Yan ang Vice President natin. So, salamat guys. Kung meron po kayong komento, suggestions sa ating video, paki-comment po sa comment section at nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.